Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Matagal na nga nire-request ng follower ko na lutuin ko nga daw. Kaya naman for today's video lulutuin na natin at baka hindi matuloy yung lihi. Ay rugo, magi ko pang kasalanan nung emi taglus. Hi mga che! Welcome back to my vlog! Sa totoo lang, marami nagre-request sa akin ng mga luto-lutong ulam. Ang problema na nga lang yung budget, wala po. Sa mahal ng mga bilihin ngayon yung 1,000 mo, almusal tsaka tanghalian lang, wala pa'y hapunan. Buti pa nga yung kangkong nabubuhay kahit saan, basta may tubig. Yung problema mo, pineta naman kangkong, Diyos ko, tao-tamo, tamo kumabye nung puro mundanom. Kaya naman para humaba yung buhay, yung gising natin for today's video ay kape-kape na lang muna. Pagdating ng nanay ko, sabi niya kanina, magpakulo nga daw ako ng tubig dito sa may kawali. Pero nga nagbigay ng isang buong manok kay tatay, kaya sabi niya balahibuhan ko daw. Buti na lang at kinatay na nga tong manok, kung hindi bukas pa ito mababalahibuhan. Sa totoo lang, sa kahit anong hayop, basta yung kunwari inuulam, hindi talaga ako sanay kumatay, naaawa ako minsan. Kaya nga sabi ko sa nanay ko, bago nga siya umalis, katayin na, para mamaya babalahibuhan ko na lang. Loko, nung likwan dem mabiyay yan, malamang mabiyay ka namang isusukit ang mapalinda nun. O diba nga chimo, kagulo na, buring katayan, pero burin ng isosom mabiyay kitan danong mapali. Pero syempre, joke lang yun, po, tas sineryoso na naman Actually, bago pa man nga sabihin ng nanay ko na magpakulong ako ng tubig, kinatay na nga yan. Tapos binanlawan at pinatiktik nga yung daya. So 100% nga na wala ng buhay itong manok. Ayan, pinaliguan ko naman dito sa mainit na tubig. Isatansya ko nga itong manok nga na to, kulang 2 kilo. Kasi nga medyo malaki na rin siya. Sabi nga ng tatay ko, wag na daw itong adobohin at ilugaw na lang daw. May kanin na, may ulam pa. Hirugo, buti na lang may sakto itang request na ng follower ko. Ayan, pareho ko pangaglintata ko. Charis. Kung mapapansin nyo nga, itong manok hindi naman masyadong mabalahibo. Paano ba naman kasi nagsitanggalan na nung pinapatay yata siya? Ikwada pa yata misabong hinda ko niya, may gisa niya bulbul. At heto na nga, bali pa fast forward ko na lang. Na-chop-chop ko na nga pala itong manok at ayan, nabanlawang ko na din na maayos. Kinat ko lang yan ng 300 pieces para maraming makakain. Ay rugo at che, lugaw yan iluto mo, alitid tad. At habang ang binabalahibuhan ko kanina yung manok, nagbabad na din pala ako dito ng bigas dahil wala nga kami malagkit. Pero kung meron kayong malagkit, pwede nyo rin namang haluan tong bigas para mas masarap. Noong mga time nga na nagluluto ako, sobrang init. Buti na lang itong suot kong damit, may aircon. Kana ako mo magsulod formal attire, potang air conditioning kusina mi. Basta ganyan yung mga suot ko, mas komportable kung gumalaw. Ngayon kung ibabash nyo ako, wala naman akong pakialam. Lagay na nga pala ako ng konting mantika dito sa may kasirola and then sinunod ko na nga yung luya. Halu-haluin lang natin to hanggang maging golden brown na nga yung luya. Kumbaga yung lutong-luto na siya para mas malasa. Then after that, sinunod ko na dito yung bawang at sibuyas. Then hahaluin lang natin ulit. Pag lumabas na yung aroma ng bawang, sibuyas at luya, pwede na natin ilagay yung manok. At syempre, walang katapos ang paghahalo at magdadagdag tayo dito ng pampalasang asin. So kung patis yung pinakapampalasa nyo, pwede rin naman kayo maglagay ng patis dito. Tansya-tansya lang din naman yung mga nilalagay kong pampalasa dito. Depende pa rin yan sa inyo dahil kayo naman yung kakain at kami naman yung kakain dito sa niluluto ko. I also added pamintang pino para kahit papano may anghang yung ating lugaw. Kapag naman kasi nakulangan ka sa paminta, pwede ka pa rin naman maglagay mamaya pagkalaluto na. Actually, ang ulam talaga namin sa tanghalian, ito nga pritong tilapia. Kaya naman habang nagpiprito ko, nagluluto na nga ako ng lugaw. Para naman hindi malungkot yung itsura ng lugaw natin, magdadagdag tayo ng pampakulay na at swete. Pero kung gusto mo naman na mas masaya pa yung kulay, pwede mo kulayan ng kulay pink yan. Bumili ka ng food color. Char! Okay, ba't nang milagay nitang at swete? Pangogo mo na ng mga lampatugot. Bangkanta magpanting kule. Mga 10 minutes ko nga lang pinakuluan yung manok. Tapos ayan, ahon muna natin sila sa kahirapan. Dahil baka malusaw. Nang makuha ko na nga lahat ng manok, ayan, nilagay ko naman ngayon yung bigas. Hahalo nga natin dito sa pinaggisahan ng ating manok. Yung pinakakatas kasi malasa yan. Para mas malasa lalo yung lugaw natin. Then after that, magdadagdag nga pala tayo ng tubig dito. Dahil pakukuluan na natin to ng matagal. Ang request lang naman talaga ng follower ko, yung lugaw na may itlog daw. Ay Diyos ko, luwe mo naman lugaw na may manok na may itlog pa. Fast forward, bali ganito na nga yung naging itsura ng ating lugaw. Pero hindi pa pwede yan. Bali pinakulang ko nga pala to ng siguro mga 10 minutes pa hanggang sa mga na nga yung kanin. Ay ang taray nabuntis yarn. Nung okay na nga yung pinakalugaw, hinulog ko na dito yung mga manok kanina na inihahon ko. Kasakit na nanarugudela na nining manok kayo. Don't worry my chicken, mamaya matatapos na yung paghihirap mo. Last na talaga to. So heto na nga, nung okay na nga yung lasa ng tinikman ko, nilagay ko na din dito yung mga nilaga kong itlog na request nga nung follower ko. Ebon mo nga nyaran mo
O targumenyad ka pa manok, kulang ya pa kay kami yan. Charis. Patay ko na nga yung kalan tapos heto tinikpang ko nga ulit. Po targumig bayo ya lasay eh. Kaya naman pagkaluto na, agad na ako rugusinandok kenim bawl. O literal na bawl ya yan, maragulya. Nako, manton balon-balunan ng pongate. Diyos ko, kinwa ko na. Baloy naman, favorite ko naman talaga yung kimpart na ni Manong. Mengili na ako ring adwang kalamansi. Tapos kinangwa kong ebon. O nananuta po, tara, mangantano. Yache, balamengang ka naman lugaw overload. Sigurado, may tuloy na pamangaglitang ka na akong follower. Ampoy tata ko.